Hello guys, welcome back again sa ating Sharing for God. Itong ating pag-sharing ngayon for the Bread of God ay sarili kong karanasan. Guys, ako ay isang stroke survivor. May sakit ho ako at ako ay hindi ko alam kung ako ay lubusang gagaling or anuman ang mangyari sa aking sarili. Ngunit ang aking buhay ay inaalay ko na lamang sa mahal na Diyos. Kung ano man ang gusto niya sa buhay ko, handa ako. Naharapin ho kung ano man ang magiging buhay ko dito sa mundo. So guys, babahagi ko lang sa inyo yung mga aking karanasan bilang isang stroke person. Hindi ko alam kung kailan or gagaling pa ako or anong mangyayari sa akin. Ngunit ang aking katawan na mahina at lumalaban sa agos ng buhay sa araw-araw ng lahat ay inaalay ko na lamang sa mahal na Diyos. So guys, dahil na ako ay may sakit at ako ay wala na akong ginagawa kundi ang mananaliksik at mag-aral sa mga turo ng Biblia sa aking pag-uunawa. Ito ay aking pinanghahawakan para sa aking sariling panampalataya sa mahal na Diyos. So sa mga previous ko na video, marami akong sinishare regarding sa mga reliyon or sa mga mga bagay na nandyan. Kung ano man ang aking pag-uunawa, yun lang ang aking pag-uunawa. Ngunit bilang ako ay isang Katoliko, ako ay nire-remind ng mahal na Diyos kahit sabihin ko pa na sa panaginip lamang o dahilan lamang sa mga sakit ko ang nangyayari sa akin. Ngunit kagabi guys, sasabihin natin ang mga bagay, kaya nga tayo ay binigyan ng karunungan ng mahal na Diyos. Kaya nga tayo ay nagkaroon ng karunungan upang unawain ang Espiritu Santo ng Diyos. So kagabi ako ay natutulog at habang ako ay natutulog, ako ay nagka-vision o ako ay tinatawag nila na binabangungot, no? Binabangungot kung sa atin. Pero kung sa atin naman na mayroong pag-uunawa ng Espiritu Santo na mahal na Diyos, dahil ako ay binabangungot at ako ay nakikipag-away doon sa tao na hindi ko alam na kukuha sa akin or mga bad spirit, no? Alam nyo ba guys na ang ginamit ko lamang ay ang sign of cross? Ang sign of cross so guys ang ginamit ko. Pilit ko po laban ang sign of cross para hindi ako madala ng kamatayan. Pilit ko nilalaban ang sign of cross na nasa paningin ko, na sa vision ko ay nagsasabi na ilapit mo pa sa puso mo. Ilapit mo pa sa puso mo. Yes guys, yun ho ang aking karanasan na sa aking sarili, ang sign of cross, isa ho kaarmas kag tatak natin sa buhay. Isa ho yun sa tatak na kailangan ko aking panghahawakan upang ako ay maligtas sa kamatayon, no? Alam niyo ba guys na ang nangyari sa akin kagabi, kung sa atin siguro sasabihin natin yun na yun ay bangungot dahil na may sakit ka, hindi mo alam or bunga yun sa mga sakit, no? Bunga yun sa mga sakit ang nangyari sa akin. Ngunit dahilan doon sa pangyayari na yun, ang sign of cross akin ho nagamit. Pilit ko ho na yun ang ginagamit ko upang layuan ako ng tao na kumukuha at gusto akong patayin, no? Ibig sabihin guys, yung kamatayon ay nasa akin. Yung kasi kumbaga yun ang bangungot guys Kung sa atin pa yun yung bangungot. Pero dahil na nag-sign of cross ako, nilaban ko ang tagal guys, napakatagal ng paglaban ko ng sign of cross, ang paggamit ko ng sign of cross bago ko na talo yung mga tao na isa lang naman siya guys, yun sa vision ko, isa lang naman siya. Ngunit sa sign of cross guys, doon ako na balik ulirat. So ibig sabihin guys, ang sign of cross ito ay talagang magagamit. At mula noon guys, itong ginagamit ko, the time will come na anuman ang mangyari sa buhay ko, ako ho ay may tatak ng sign of cross. Ako ho ay si Jesus Christ ang aking tatak.
ang sign of cross. Para sa buhay ko, para sa aking sarili guys, ang sign of cross ay isa ka-armas natin sa mga bad spirit. Kasi guys, napatunayan ko naman, kahit noon pa guys, ginagamit ko yun tuwing managinip ako ng mga bad. Alam nyo ba guys, yung panaginip na akala mo hinahabol ka, tapos hindi ka makahinga, no, na parang nakikipaglaban ka. Sign of cross ho guys yung aking armas. Ang Holy Spirit na mahal na Diyos na sa akin ho, yun ho ang nangyari naman kagabi. So, hindi lamang nagdidelirio ka dahil masama yung pakiramdam mo, ngunit pumapasok ho ang sign of cross. Dito ho, pumapasok ang tinatawag na gift ng Holy Spirit sa pamagitan ng pag-uunawa. So, akin ho naunawaan na ang sign of cross, isa ho ka-armas na gagamitin ng tao laban sa mga bad spirit. So guys, bilang Katoliko, bilang ako, hindi man ako guys nakasimba dahil sa aking sitwasyon, ngunit alam ko mula noon hanggang ngayon nagagamit ko ang sign of cross. Kaya guys, para sa akin, marami man ang mga gawa o marami man ang mga taong gumagawa para sa kabutihan o isang pagtuturo sa mahal na Diyos, ngunit para sa akin, isa lamang ang tatak ng sign of cross sa buhay natin. Isa lamang ang Espiritu Santo nagkaroon ng tatak sa atin. Para sa akin, ang sign of cross, isa ho ka-armas at tatak ng mga tao sa pagkilala sa mahal na Diyos. Lord, ako ho ay humingi ng kapatawaran ng aking mga kasalanan, at kung ano man ang mangyayari sa aking buhay, ako po Lord, isinisuko ko na sa iyo ang lahat. Handa ho ako Lord, magtanggap ko ano man ang obligasyon na mayroon ako mula sa iyo. Huwag mo lang ako ilayo sa iyo Lord, at gabayan mo ako sa buhay na walang hanggan. Lord, alam ko na ikaw lamang ang makatulong sa akin, sa aking mga karamdaman, sa aking buhay, sa aking sitwasyon. Ngunit isa lamang ang aking hinihingi sa iyo Lord, huwag mo ako pababayaan sa buhay na walang hanggan. Lord, hinihingi ko sa iyo, kung hindi man ako aabot sa pagsalubong sa iyong pagbabalik, ihanda ko ang aking sarili para sa buhay na walang hanggan. At kung ano pa ang mga obligasyon na mayroon ako, Lord, hinihingian ko sa iyo, Lord. Lord, I'm sorry. I'm sorry, Lord. Ngunit, isa lang ang aking hinihingi. Maraming salamat, Lord, sa pag-unawa kapag remind mo sa akin sa mga pagkakamali na aking nagawa. Maraming salamat, Lord. Kaya, brothers and sisters, para sa akin na nampalataya sa mahal na Diyos, kag ang buhay ko, hindi ko alam kung gagaling ako o ano man ang mangyari sa akin. Isinusuko ko sa mahal na Diyos ang aking buhay. Siya na ho ang bahala sa akin. Hinihingi ko lang sa makapangyarihan ng Diyos, sa Diyos na nagawa ng langit at lupa, gabayan niya ako ng aking kaluluwa, magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Lord, napapasalamat ako sa iyo, Lord. Napapasalamat ako sa Lord. Sa may sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. And Father, into the Son, to the Holy Spirit, Amen. Sa may sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. Brothers and sisters, inuulit-ulit ko ang pag-sign of cross, kasi once na mag-sign of cross ako, doon ko nararamdaman na malapit ako sa mahal na Diyos. Doon ko nararamdaman na nandito ang mahal na Diyos sa aking puso. Brothers and sisters, ang sign of cross, isa sa mga armas natin lahat. Again, inuulit ko, ako ho ay hindi ko alam kung gagaling pa ako. Ngunit, humingi ako kay Lord na tulungan niya akong gumaling. Kung mayroon pa akong mga obligasyon, gusto ko gagampanan ang mga obligasyon na yon. Kaya hinihingi ko kay Lord na pagalingin niya ako ng lubusan. Alam niyo ba guys na ang mga doktor, ang mga medication, lagi natin na sinusunod yun. Pero pag ang mahal na Diyos ang magbuot na papagalingin ka, kahit wala yung mga ganon, gagaling ho tayo guys. Dahil may purpose pa yung mahal na Diyos sa atin. Amen? Amen. Lord, thank you so much, Lord. Sangan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Lord. Amen. Amen.